Kakatakot ang future ng broadcasting. Pati sila, replaceable. Baka one of these days AI na rin ang ating mahal na presidente. It's a no for me. Iba pa rin yung totoong tao. Imagine, nag-aaral ka ng journalism and mass communication for 4 years tapos gagawin AI na lang mga sportscaster? What the F is this, GMA? Nakakatakot na ang nangyayari sa mundo. You think this is okay? Ang paggamit ng GMA Integrated News sa AI-generated sportscaster dapat nga bang ikabahala o ikibit balikat lang? Papalitan na nga ba tayo ng AI? Marami ang naalarma matapos ilungsad ng GMA Integrated News ang mga AI presenter na sina Marco at Maya noong September 23 sa broadcast ng NCAA Season 98. Ang saloobin ng marami? Maaari raw dumating ang panahon na ang AI na ang kukuha sa mga gampanin nating mga tao. Ang tanong, posible nga ba ito partikular na sa mundo ng journalismo? Banta nga ba ito o malaking tulong sa trabaho ng mga mamahayag? Himayin natin. Ano nga ba ang artificial intelligence? Ang konsepto ng artificial intelligence o AI ay nauukit sa mga sistema at mga makina na nagpapamalas ng intelihensyang katulad ng tao. Sa ilang mamamahayag at malalaking broadcasting companies, tinitignan sa lente ng pagtulong at pagpapagaan ng gawain ng serbisyo ng AI. Paano? Maayon ng taong 2015, nagpa siya ang Associated Press o AP na makisosyo sa Newsweep na isang social media engagement tracking firm. Sa ilalim nito ay ang Newsweep Spike na nakatutulong upang makakolekta ng impormasyon tungkol sa kung ano ang trending sa mga social media platforms na siyang magiging focus para sa mga lilikaing news articles. Sa pamamagitan ng teknolohiyang ito, mas napapalaganap ang mga impormasyon at nadadagdagan ng engagement ng publiko sa mga balita na inilalathala ng AP. Mahalaga ang pangangalap ng impormasyon para sa mga mamamahayag at sa paggamit ng AI, mas napapabilis ito. Sa kasulukuyan, maraming news companies ang gumagamit ng teknolohiyang ito. Tulad ng Reuters, isang news agency company sa London, England. Ginagamit nila ang Reuters Tracer, isang teknolohiya na nakatulong sa pagpili ng mahalagang impormasyon mula sa milyong-milyong tweets sa Twitter araw-araw. Sa pamamagitan nito, mas mabilis nakakabuo ang Reuters ng mga balita. Ang pagsasalin wika ay may malaking papel sa pag-aanalisa at pagpapalaganap ng impormasyon sa global na saklaw. Ito'y nagbibigay daan para sa mas malawakang pag-uulat sa iba't ibang wika. Halimbawa nito ang Le Monde na isang pahayagan mula sa France na naglungsad ng kanilang English version noong 2022. Sila'y nakipag-partner sa translationservices.com, isang kilalang kumpanya na gumagamit ng AI sa pagsasalin wika. Ngunit bago ilathala, pinag-aaralan pa rin ng Le Monde ang mga pagsasalin upang masiguro ang kalidad nito. Sa industriya ng produksyon ng video, lumalaki ang gampanin ng AI. Ginagamit ito sa paglikha ng script, voice-over, transcription, subtitle at analytics. Ngunit ang mga aspeto ng paggawa ng konsepto, editing o storyboard ay nasa kamay pa rin ng mga tao. Ang AI nagpapabilis lamang ng produksyon. Tulad ng ginagawa ng Weebits na tumutulong sa paggawa ng mga video news updates o visual na magagamit sa online o broadcast. May kakayahan din itong mag-customize ng video para sa pangangailangan ng target audience. Kasabay ng nagbabagong mundo ang yumayabong na teknolohiya gaya na lamang ng artificial intelligence. Hindi may pagkakaila ang ginhawa na ibinibigay ng AI hindi lang sa pamamahayag kundi pati na rin sa iba't ibang mga larangan, kaaway o kaagapay. Nasa mga sarili na natin kung anong lente ang aakapin upang makita kung saan nga ba sa dalawang dulo ng PC na mamalagi ang AI. Pakatatandaan na nilikha sila upang umakay at pagaanin ng mga bibigat na pasanin-pasanan ng mga tao, hindi para palitan ng papel at gampanin natin bilang mga manggagawa.